yung itsura ng second floor. Okay, kala ko walang snow. Meron na palang snow. So yun yung kapag madaling araw, bukas yan 24/7. Welcome to Navan! Ayan, guys, isa natin order. May sabaw pala siya. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po ay pupunta na tayo sa ating 23rd country sa Kyrgyzstan! Okay, so medyo inaantok pa ako ngayon kasi ano po ngayon January 25, 12:03 AM at ang biyahe natin ay 3 o'clock. Kailangan natin magpunta doon ahead of time baka mamaya ayoko nung nade-delay, ayoko nung matraffic, ganyan gusto ko ahead of time tayo nagpupunta. And ngayon po whole day tayo babiyahe. Like, 3 o'clock, sasakay tayo sa mismong nabubulol ako. Sa mismong Bukhara Station, going to Tashkent Station. So, medyo matagal yon. Then, from Tashkent Station, pumunta tayo ng Tashkent International Airport. Papunta naman sa Bishkek, which is sa Manas International Airport. And, sa Kyrgyzstan na yun. Okay, so, super long day. And, abangan nyo na rin sa bandang dulo. I-explain ko na din sa inyo dito sa vlog na to kung ano ang mga dapat ihanda papunta dun sa mismong Kyrgyzstan and yung hotel. I-share ko na din sa inyo yung hotel natin. I'm so excited! At isang panibagong adventure na naman to dito sa ating Central Asia trip. And napakadami pang videos ang kailangan yung abangan. Okay? So ngayon, let's go na! Okay, so ito itsura ng ating hotel. Sarado yung front desk. Ang gagawin ko na lang, iiwan ko na lang itong mismong keycard. And wala tayong magagawa. Hindi tayo makakapagpaalam sa mismo receptionist dahil may iwan tayo ng train. If ever kung naghahanap kayo ng hotel dito sa Bukhara, I highly recommend this one. Super sulit. Ating Yandex! Hello, good morning! Okay guys, so nakarating na tayo ngayon dito sa Bukhara Station and from there sa mismong hotel natin, going here is 23,000 some. Napakabait ng driver natin. Tapos last day naman na natin ngayon, ang binayda natin 50,000 some. Ganyan, meron dito mga kainan if gusto nyo. May hotdog, coffee, samsa, lavash. Na tayo kumain sa mismong loob ng station. Baka meron naman doon kainan tulad sa Samarkand. Dahil ayaw nating malit, napakaaga talaga natin. 12 o'clock pa lang. 3 o'clock. 3 o'clock yung mismo natin. Biyahe. Naman yung security check or wala dito. Ay wala, ang galing. I love it. Walang katao-tao dito oh. I think ang ibig sabihin yan, Bukhara, yung Buksoro na yan, ano? Again, since ito na po yung parang transition natin from Uzbekistan to Kyrgyzstan, gusto ko ulitin sa inyo na ito pong Bukhara, pinaka-nagagandahan ko so far sa lahat na napunta natin sa Uzbekistan and even sa buong Central Asia. Ngayon ha, maganda yung Almaty guys, oo. Maganda din yung Tajikistan o yung Dushanbe, oo. Pero iba yung ganda ng Bukhara. Dito yung pag-check. Dito ba entrance? Yan. Okay, so meron ditong shop. Nagbubukod tangi, nagbebenta ng bread. And bumili tayo nitong kwasan. 22,000 some siya. Kahanap nga ako ng iba eh. Kaya lang, 40 napay lang talaga. Namimiss ko na yung plain rice. Ating uubusin na po ang ating natitirang som. Grabe, sa super mura dito sa Uzbekistan. Ang dami pa nating natirang pera. Meron pa tayo natirang napakadami. Sana mamaya doon mag-vlog tayo. Gusto ko ulit ang vlog. Okay now guys, andito na ngayon tayo. And magpunta na tayo sa train natin. So car 9 tayo. May number yan ha. Huwag kayong malilito. Ito 5 to. Tapos doon pa tayo sa dulo. Hala, bakit ang labo? Aga. Dito meron ditong parang cafe Pwede kayo natin puntahan yan. Bistro siya. Papakita ko sa inyo mamaya. This is the business class. Car 9. Okay, so ngayon gusto ko i-explain sa inyo kung paano tayo nakabili ng ticket. And tulad lang din Tashkent to Samarkand and Samarkand to Bukhara natin. Tayo po ay bumili sa Bookaway. Pwede kayong mag-access sa kanilang website or even sa application nila sa cellphone. And aside from Bookaway, pwede kayong bumili sa 12Go. Yung mismong website kasi nito, yung Uzbek Railway something, is hindi po sila tumatanggap ng Visa and Mastercard. Pero nakalagay din sa website nila. Kaya lang kapag kayong foreign na bank, hindi nila tinatanggap. Usually mga Uzbek-based lang yung tinatanggap nila. So para hindi kayo mahirapan, ganun po ang gawin nyo. And para sure kayo na may slot kayo kasi minsan mabilisan uubos yung mga seats. Though I think Tashkent to Samarkand and Tashkent to Bukhara lang yung ganun. Pero kapag ka Bukhara pabalik, medyo wala pang laman, malapit na umalis. So, yan, gusto ko lang i-share sa inyo. And ang nakalagay po sa mismong website ng mismong Uzbek Railway, 601,000 some yung halaga. But tayo po, ang binayaran natin sa Bookaway is
58.33 euros. Okay? So, yun po ang binayaran natin. And ang pinambayad natin is PayPal. So, okay lang din naman yung PayPal. And kung tatanungin nyo kung gaano katagal yung biyahe, 4 hours and 20 minutes po yung biyahe from here sa Bukhara going sa Samarkand. Ay, from Bukhara going to Tashkent. Wait, inaantok na ako kasi alas 3 na madaling araw dito. And gusto ko lang i-share sa inyo na 3:15 yung biyahe natin. And ang dating natin doon sa mismong Tashkent, 7:35. And ito mismong itong mismong ticket nakalagay po dito kung pang ilang kayong car at kung anong seat nyo at kung anong train yung mismong train number. Okay? So yun, hindi po to free seating. Balikan ko na lang kayo mamaya. Magpapahinga na muna ako kasi 4 hours and 20 minutes pa to. Okay, time check. It's already 7:40 at nakalabas na tayo sa train. Saktong 7:35 dumating. And ngayon, nag-book tayo ng Yandex. Mag-check tayo ng airport hotel, guys. Kasi super aga pa. At mamayang hapon pa yung flight natin. Kasi usually, guys, kapag kunyari, yung time kasi ng alis natin o ng flight natin dito, parang magiging for 2 nights para makapag-check-in tayo at maka-rest tayo ng maayos. Pero, nag-research ako, meron kasi mga transit hotel na parang per hour yung bayad. So, yun na lang muna yung titignan natin. Kung wala, mag-check pa tayo ng ibang hotel. Pero kung wala na talaga, okay lang naman. Kasi wala naman na tayong gagawin, guys, ngayon eh. Kumbaga, parang naikot ko na din doon, Tashkent, ganyan. And if ever, kung wala talaga, last resort natin is maghanap na lang tayo ng restaurants doon na tambay. Pero, ayoko na ganun. Gusto ko muna mag-check ng transit hotel. Yun muna priority natin. Gusto ko kasi usually pagka nagka-travel tayo, yung comfort, binavalue natin, ganyan. And also, kung rest time. Okay guys, so nakapag-check-in na tayo. Hindi ko nag-video yung pagbaba sa mismong Yandex. Pero, alam nyo po, sobrang tama ang ginawa natin. But, hindi ko ito nire-recommend sa inyo. Pwedeng mag-book kayo ahead of time. Ako kasi, ang ginawa ko, para ako maka-discount. Ganyan. So, naka-discount po tayo. Originally, ang babayaran talaga natin is 1 million som. Pero, binayaran na lang po natin dito is 800,000 som. Okay? And, gusto ko i-share sa inyo, ito po ang Airport Hotel 24/7. Yun talaga yung name niya, may 24/7. And, quick tour lang tayo. Ito siya, super linis. And, ito yung mismong toilet. Ayan, mayroong blower, may sink. Tapos ayun yung pinaka-bowl, walang bidet. And ayan, at least makakaligo pa tayo later. So sa binayaran natin, makakapag-rest na tayo at makakaligo pa tayo. O diba? Tapos ayun yung mismong bag natin. Tapos 2 yung beds. And meron din silang provided na water. And of course, merong aircon, diba? Yan ang gusto natin para makapag-rest tayo ng maayos. Kasi guys, isipin nyo 8 o'clock pa lang po ng umaga at yung flight natin 8 o'clock pa ng gabi. E di ang tagal nating tatambay kung saan if ever. So, might as well magpahinga na tayo kasi syempre mahaba-haba pa yung Kyrgyzstan trip natin. At ngayon po, gusto ko i-share sa inyo na meron akong biyahe with friends sa susunod na part nito, which is hindi na siya sa Kyrgyzstan pero babalik na naman tayo sa mismong Asia. And may friends tayo nakasama doon, so kailangan natin mag-rest talaga kasi medyo tuloy-tuloy tayo ngayon. And ngayon kumain na muna tayo ng breakfast dito dahil sabi ng mismong receptionist, pwede daw tayo mag-breakfast since hindi naman na tayo makapag-breakfast tomorrow. Plus, 2 nights naman yung binayaran natin. Tama lang. Ito yung breakfast dito sa hotel. Ayan, as you can see, may tea. Tapos, ano to? Lollipop. Ayan. Tapos, may microwave dyan kung gusto nyo ng bread. Pwede nyo iinit. May fruits. Ayan, orange, apple. Ano ba to? Parang donut. Tapos ito, mahilig sila dyan, guys. Ito yung kanilang bread na sikat. Tapos pwede kayong kuha ng ganito. Iba't ibang flavor. Ngayon tayo, after natin kumain, pwede na tayong matulog. Binigyan nila tayo ngayon ng egg and sausage. Tapos ito yung chocolate. Spread na parang Nutella. Ayan. Since hindi ko siya maipapalaman, kakagat muna ako ng sausage, saka ko na lang kakagatin ito. Medyo matigas. Now, andito na ngayon tayo ulit sa ating hotel room at gusto ko lang i-share sa inyo. Hindi ko ata napakita kanina, napakita ko na 2 bed po dito. So, dito tayo kapag ka dirty clothes pa, tapos kapag ka naligo na tayo mamaya, is doon na tayo, okay? And gusto ko lang i-share sa inyo, yun, nag-take out ako ng apple, tapos ng yogurt, and nabanggit ko dun sa vlog sa Tajikistan na hindi ako kumakain ng yogurt. So, hindi ko specific na nasabi, hindi ako kumakain ng yogurt na yung plain. Pero, kung yung yogurt na plain na ice cream, okay lang. Pero merong parang mga pistachio sauce, ganyan. Tapos, kapag ka naman na yung yogurt na ganito, gusto ko may flavor. Pero usually, ang kinakain ko melon at mango. So, ito,
Banana ata ito. Hindi ko alam kung ano flavor niya. So, titikman natin ito mamaya. Ayan, banana nga. Diba? Okay, so, matutulog na muna ako here. Then, pamaya-maya maliligo ako. Then, after nun, let's bounce na. I mean, let's go na sa airport. Ngayon po, tara na. Magpunta na tayo sa airport. Nakapag-freshen up na tayo. Nakapagpahinga na tayo. Nakakain na tayo ng brunch. At, gusto ko lang guys lang sabihin sa inyo na ngayon po, baka mapapansin nyo, medyo not feeling well po ako ngayon. I'm not feeling well, to be honest. Gusto ko lang maging transparent dahil, doon po sa breakfast natin, nag-tea ako. Kasalanan ko din naman kasi acidic po akong tao. So ngayon, ina-acid ako. Okay? And, basta, nahihilo ko, ganyan. Tapos, So yun, tingnan niyo yung mata ko, oh. Parang namumula siya. And, tara na, magpunta na tayo ng airport para makaabot na tayo doon. At, let's go, mag-book na tayo ng Yandex. Okay, we're here. Ito po ang international departures. Let's go. Let's go na po sa check-in area. Sa taas pala yun. Tingin na, no? Ang dami palang mga flights na from here pwede. Pwedeng Moscow, Jeddah, Dubai. Wait, hindi ko na mabasa. Abu Dhabi. Ano ba ba iba? Oh, hindi ko mabasa guys. Pasensya na. And here, let's go up. Oh, yung itsura ng second floor. Oh, merong kapihan here. Tara na sa check-in counter. Oh, ano to? Ang hirap bigkasin ng mismo, Russian Airlines. Papuntang Moscow. Dito po tayo, papuntang Bishkek naman. Ayan na, Bishkek 1520. Okay guys, ayan, boarding na tayo. Let's go. Ayun yung mismo sasakyan natin, yung Uzbekistan Airways. And ngayon pa lang gusto kong i-share sa inyo na kapag ka-Philippine passport holder po kayo, papunta dun sa Bishkek, mayroong dalawang options. Yung una, e-visa. Tapos yung pangalawa naman, visa on arrival. And alam nyo, in-apply na po natin yung e-visa kasi super dali lang naman. Kaya lang, ang ibinigay sa ating date kung kailan natin pwedeng unang gamitin yung mismong visa o e-visa is January 26. January 25 po tayo pupunta. So, nakalagay din doon na kung ano lang yung date na nasa e-visa, yun lang yung date na pwedeng gamitin yun. Parang feeling ko hindi ko siya magagamit kasi nakalagay doon January 26 at January 25 pa lang ngayon. So, ang mangyayari, mag-visa on arrival na lang po tayo para sigurado. Kasi baka mamaya kapag ka nakalagay, nandun na tayo sa mismong immigration, tapos sabihin ganun, no, baka ganyan sabihin, baka hindi pwedeng gamitin. So, ang mangyayari ngayon, madodoble tayo, mag-visa on arrival tayo, tapos may e-visa din tayo. Ganun po. So, i-explain ko na lang sa inyo mamaya kung paano kumuha ng e-visa. Ewan ko ha, ang in-insert ko naman talaga doon, ang in-input ko doon, January 25, pero binigay nila sa akin January 26. Ang nangyari, matagal po mag-send o matagal po mag-confirm ang Kyrgyzstan ng e-visa. Kaya ang nangyari, nasa bandang Kazakhstan na ako nung mismong nag-send sa akin ng e-visa. So, ine-expect ko na talaga mag-visa on arrival na lang ako kasi ang tagal talagang dumating. Pero dumating siya, kaya lang nasa Kazakhstan na tayo. So, yun po. Explain ko na lang sa inyo mamaya yung whole thing. Pumasok na tayo sa aeroplano. Guys, nakakalungkot. Nangongolekta tayo ng boarding pass Kaya lang, tignan nyo, yung binigay sa atin yung mas maliit. Okay guys, we're here na. Nakasakay na tayo. At window seat po tayo ngayon. Nakalimutan ko na kung swerte lang tayo or talaga pinili ko yung window seat kasi usually mga mountains dito ay snow. Parang pili ko namili ako ng window seat ngayon. Siyempre diba para for the vlog, merong snow yung mountain, ganun na view. Bishkek Halkara Aeroportga kelib qo'ndi. Havo harorati 1 daraja edi. This is it. Welcome to our 23rd country. Iisip ko lang ngayon, ano nga ba ang mapagbigyan sa atin? E-visa o visa on arrival? Okay guys, so andito na ngayon tayo. Kukunin na natin yung maleta natin at kikwentahan ko kayo sa nangyari. Hindi ko inaasahan na ganito po. Walang masamang nangyari, nakapasok pa din tayo as you can see naman. Kaya lang, nagbayad tayo ngayon ng pang visa on arrival na. And 50 USD po yun. At alam nyo ba, mamaya ipapakita ko sa inyo. Akala ko visa on arrival nila dito parang yung normal lang na papel na ibibigay. Ganyan guys. May tinatak na sticker sa passport natin. I know, okay lang naman yung ganun. Kaya lang po kasi, nag-aalat kasi ako ng page talaga sa passport natin. Kasi kapag ka napuno yun, hindi na tayo makakaalis. Kailangan na natin mag-renew kasi malapit. Guys, malapit na kasi mapuno yung passport natin. So yun yung iniisip ko. Sayang yung isang buong page. Ay, maleta. Nandito na ngayon tayo sa arrivals area at super dami pong mga taong humahabol sa atin dito. Guys, dito, makikita niyo meron dito mga money exchange,
bilihan ng SIM card. Dito ulit, money exchange din dito sa part na to. Alam nyo, medyo makulit yung mga tao dito. Tinatabihan talaga ako, guys. Inaalok ako ng tour, hindi ko nga kailangan muna ng tour. Ganun po ang kulit ko. Parang talagang dinidikitan ako. Hindi ko na inon yung camera kanina, syempre for privacy. Dito meron ding SIM card. Ayan, if you ever gusto nyo ng eSIM, tapos physical SIM, meron po. Kaya lang, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, bumili na tayo ng eSIM sa trip.com. 3 countries na yon, which is Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan. Kaya hindi na natin kailangan bumili pa dito. And if ever kung kayo po interesado at magsa-Central Asia trip kayo, yung link ilalagay ko sa ibaba. Okay guys, so palabas na tayo. Pinuha pa rin tayo nila. Ang kulit talaga guys eh. So let's go, magpunta na tayo, magbabayad na muna tayo ng tour for tomorrow. So nakarating na ngayon tayo dito sa ating hotel room. And pasensya na, medyo mabilis yung transition ng airport papunta dito. Kasi po guys, napakakulit po ng mga taxi driver doon. Like so far sa lahat ng travel history natin, doon tayo pinaka-nakulitan ng super. Ayaw nilang ikaw iwan, ganyan, sunod sila ng sunod. Syempre, hindi naman ako sanay sa ganun. So sinabi ko, okay, sige, ganyan. Tapos pinakita ko yung Yandex price na papunta dito sa hotel natin is 888 som. Kaya lang, nung nandito na tayo, guys, ang nangyari, 1K som lang meron tayo. Hindi na tayo sinuklian ng 200 som. I mean, ng 100 som at least. Pero, hayaan nyo na. So, in total, binayaran po natin 1,000 som. Pero kayo po, if ever kung pupunta kayo dito, I highly recommend na mag-Yandex Go po kayo. Okay? Malayo po kasi mismong airport. Yung airport, super layo yan. Yung kilometers ilalagay ko dito sa screen para may guide kayo. And, hindi ko na matanggihan kasi sinusundan na ako. Tapos mag-isa ako, ganyan. Tapos, hinahabol ko pa yung mismong tour natin. Yung magbabayad kasi dapat sa tour. Pero, napagsaraduhan din tayo. Dahil, yung oras po ng dating natin ay closing time na ng mga opisina, ganyan. Pero, ikikwento ko na lang sa inyo later lahat. So, ngayon, tara na muna. Mag-quick room tour na muna tayo. At kumain na tayo ng dinner natin para makapag-rest tayo. And tomorrow, diretso na tayo sa ating first tour here sa Kyrgyzstan. Ito po yung itsura ng room. Actually, medyo madilim siya ha. Honest review lang. Medyo madilim. Mayroong mga ilaw pero madilim yung ilaw. And buksan natin to. Dito, ayan yung mismong bowl. And dito yung shower area. At least may ganito. Hindi magiging messy. And sa side na to, mayroong blower. Ay, ito gusto natin. Suklay. Fun fact guys, mahilig po ako sa suklay. So, ito meron ditong sink. Tapos may salamin na din. And ayan yung towel. Tapos may pa-bathrobe here. Tapos dito, may provided na slippers. And, ayan, kanyari kung gusto nyo ilagay yung jacket nyo dyan, go. Tapos ito, refrigerator. May laman ba? Check nga natin kung may water. Ay, walang water guys, nalaman yung refrigerator. Tapos ito po, yung mismong desk. And ayan yung wifi. Tinry ko na yung wifi nila, mabilis ha. And ito yung TV. Then sa taas niyan, yung aircon. And alam nyo yung aircon nila, pwedeng aircon talaga. Diba sa iba, hindi pwedeng gawing aircon. Pero ito, pwedeng aircon, pwedeng heater. Then, dito naman, makikita nyo, ayan yung pinaka-bed. Good for 2-pack siya, pero again, solo traveler lang tayo. Sa side naman na to, yung socket. Ayan. Ganito din po yung socket dito guys sa Kyrgyzstan. So, kailangan nyo yung universal adapter. Tapos, meron dyang switch para, kunyari, kung ito, tinitreat ko to as night light. Yung mga ganyan, yung lamp na ganyan. So, pwedeng kapag kagabi, ano lang yung nakasindi. Walang i-share sa inyo na ito po ay binuko po ito sa Agoda. Sa Agoda ko binuk tong ating hotel room sa halagang 8,155 pesos. 4 nights yon. So, pumapatak na 2,038 pesos. Okay? So, sa bandang dulo ng vlog, isasabihin ko sa inyo kasi ginoogle sheet ko yung mga hotels natin, mga itinerary natin. Kaya if ever, tanongin nyo sa akin sa bandang dulo kung asan yung Google sheet, okay? May view ba here? Ano to? Ay, may view! May view! So, dito po, walang gaanong... Ay, may snow! Okay, kala ko walang snow, meron na palang snow. Alam nyo, to be honest, sa Bukhara, hindi ganoon kalamig. Sa Tashkent, malamig na, pero dito, malamig din. Okay, so mainit sa Bukhara. Pero favorite ko yung Bukhara, panoorin nyo yung Bukhara vlog. Okay, so naglalagay na naman ako ng mga gamit dito sa ating bag. Share ko lang sa inyo, GU to guys. Napakadaming mailalagay dito. And nilalagay ko dito lahat ng mga gadgets na dinadala ko kung nasan pa man ako lupalop ng mundo. And ngayon, gusto ko lang i-take tong part na to ng... I just want to take this opportunity, itong part na to address this comment. Kasi hindi siya hate comment and kasi natanggap ko yung ganitong klaseng comment nung bumisita tayo sa Brunei, okay? So, ilalagay ko dito sa screen. Ayan.
Hindi ko na sinama yung name ni Mother, pero for sure, wala naman siyang intention na masama dito. Pero ang comment kasi niya, that place is definitely definitely no a tourist destination. Walang ganap, hindi masaya, walang katao-tao. Why did you go there? For me, not worth spending money there. My own opinion lang ha. Watching but not finishing your vlog, okay? So, ito pong comment na to, kinoment niya sa Tajikistan vlog. Pero, hindi ko to tinitake negatively ha. Gusto ko lang i-share sa inyo at i-defend kung bakit ganito yung mga pinipili nating lugar. And gusto ko lang i-share sa inyo din guys na ako po kasi, noong bata pa lang ako, ilang beses ko na siya inuulit din. Pangarap ko pong ikutin ang lahat ng bansa sa buong mundo. Okay? So ngayon, inuunti-unti natin siya kasi hindi naman natin pwedeng ituhog lahat yan ng hindi tayo uuwi ng bahay, hindi tayo uuwi ng Pilipinas kasi syempre meron din tayong mga trabaho sa Pilipinas na kailangang attendan, ganyan. And gusto ko lang i-share sa inyo na kahit po wala pong turistang nagpupunta doon, pero kasi hinihil ko yung inner child ko. Grabe, ang gastos ng healing ng inner child, no? So, kumbaga, gusto kong puntahan yung isang lugar na yun, tingin ko hindi siya papatok, tingin ko hindi siya magkakaroon ng views, hindi siya ganyan, pero hindi po kasi ganun talaga yung tinitingnan ko. Even kung makakausap niyo yung mga friends ko, lagi ko sa kanilang sinasabi din yan na kahit dalhin niyo ako sa Samoa, dalhin niyo ako sa Vanuatu, dalhin niyo ako sa Yemen, dalhin niyo ako sa Iran, pupuntahan ko po. Ganong level, okay? So, hindi ako tumitingin sa talagang touristy lang na lugar. And goal ko talagang ikutin yung mundo, guys. Yun talaga. And kasi, aside from that kasi, I want to immerse myself sa culture nila, kung paano sila namumuhay. Though may mga time na hindi tayo nakakapag-immerse masyado sa culture kasi aside from nagbabari doon yung budget, nagbabari doon yung solo traveler lang tayo na okay doon pang group, ganyan. Pero gets niyo yung point ko? Talaga, guys, nagiging masaya ako sa ginagawa ko. And kahit feeling ko hindi ganoon talaga karami yung may interesado sa Central Asia, ako interesado ako, okay? Ako mismo interesado ako. So, sinishare ko siya sa inyong mga nanonood. And I'm so happy kasi tinatanggap nyo nung napakasaya at napaka-okay dahil nakakatanggap ako ng mga direct messages. And even nga, may IG story ako tapos message to ni Glyza Pataling Hog. Ayun ang message niya. So, sabi niya ganon na, hello Ivan, magpo-post ka ba ng vlog ngayon? Alam niyo, natutuwa ako sa part na merong mga nag-aantay. Merong mga hindi interesado, pero meron ding mga nag-aantay. Okay? So, yun. Gusto ko lang sabihin na guys, ako talaga, target ko talaga lahat ng bansa. Wala talaga akong tinitignan. Okay? Yun talaga ang gusto kong gawin sa buhay. And sabi ko nga sa mga kaibigan ko and even sa family ko, sinasabi kong ganyan na bonus na lang yung nabigyan tayo ng pagkakataon ng ganitong klaseng platform na i-share sa mga tao. Okay? Which is sa inyo. Natutuwa ako dahil aside from nagka-travel ako, is ito na din yung work ko at some point and nasi-share ko din sa inyo kung ano yung mga nangyayari sa akin. Mapa maganda, mapa hindi, mapa nakaka-stress, mapa masaya, ganyan. So yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Kasi pangalawa ko na itong nakuha na ba't pumupunta ka dyan, hindi naman tourist yan, tapos ganyan, parang, in other words, parang wala namang sense yung pagpunta doon kasi hindi naman siya tourist places o destinasyon para puntahan ng mga tao. Pero kasi, ang tinitingnan ko guys, meron ding pagmamalaki yung mga ibang bansa na hindi natin napapansin. Kaya kahit hindi tayo ganoon kalaki sa social media, which is dito sa YouTube, is gusto ko din kahit paano i-share yung pagta-travel natin sa iba't ibang lugar sa inyong lahat para kahit paano maging aware kayo na may ganito pala doon, may ganyan pala dyan. At least nagiging aware kayo. And natutuwa din ako at some point tulad na yan, nung sinasabi ko sa pagsa-supermarket, yung pag-i-immerse sa culture, for me, isang parte na din doon yung pagsa-supermarket. May mga natutuwa, ganito pala yung presyo dyan, mahal pala dyan, ganon. So, iba-iba ng market, okay? I know naman na I can please everyone, pero gusto ko lang i-share sa inyo na salamat sa pagbibigay sa akin ng ganitong klaseng platform. And dahil dyan, ibabalik ko din sa inyo, okay? Ibabalik ko din sa inyo to give you many options to visit, okay? Para hindi lang, kunyari, hindi lang puro Japan, hindi lang puro Thailand, hindi lang puro Hong Kong, hindi lang puro Singapore. Kasi I'm sure that you guys are craving. You guys are craving for more tourist destinations. So, syempre, kapag na-check nyo sa bucket list nyo, lilipat na kayo dito, kunyari, kay Cambodia. Pag na-check nyo na sa Cambodia, lilipat kayo dito kay Nepal. Pag na-check nyo na sa Nepal, lilipat kayo dito kay Europe. Ganun po yun, okay? Medyo mahaba na tong part na to, 5 minutes yung raw file. So, yun, tara na, kumain na tayo. Okay, guys, so, hindi ako nakapag-vlog, pero ito itsura ng hallway. Di ba ang ganda? Itong hotel natin ngayon, modern. Kumpara sa mga nauna nating hotel. Really. Nga lang, guys, ang medyo downside nito, wala siyang elevator or lift.
So, kapag ka po kayo senior citizen, hindi ko po marirecommend to, okay? To be honest lang, senior citizen or PWD. Pero dito, meron ditong area na kung saan pwede kayo dyang mag-coffee, mag-tea, kung gusto nyo, kapag ka madaling araw, bukas yan 24/7. Ayan, oh, meron dyang microwave. Ito din. Hindi ko alam pwedeng gamitin yan, pero at least may microwave. And ngayon, tara na, magpunta na tayo sa ating dinner place. And alam nyo ba, sikat dito yung Navat, guys. Yung Navat, meron din yun sa Kazakhstan and meron din dito sa Bishkek. Pero dito na natin kainan, okay? Kasi doon sa Kazakhstan, meron pa tayong 1 day sa Kazakhstan. Sa medyo last day natin bago tayo mag-fly going to Incheon and Incheon to Manila. Pero dito sa first night natin here sa Kyrgyzstan, kumain na po tayo doon. Malapit lang naman, walking distance dito sa Golden Hotel. Kasi itong hotel natin, maganda po ang location. Wait, against the light. Tignan nyo kung gaano kalapit lang yung Navat Tea House here. 350 meters, 5 minutes walk lang. Ito siya. Okay. Ba't ang dilim? Okay guys, so magbibigay lang ako sa inyo ng brief kwento. Grabe. Ang dilim naman dito, wala man lang kailaw-ilaw. And gusto ko lang i-share sa inyo na alam nyo ba, originally, ang trip po natin sa Central Asia ay dapat 3 countries lang. Dapat Kazakhstan, Tajikistan, and Uzbekistan lang. Bakit? Kasi po, ito pong Kyrgyzstan, hindi talaga siya part dahil meron tayong work dapat ngayong last week of January. Kaya napansin nyo bakit hindi pa same airline yung binook natin na papunta at pauwi. Kaya po, ang reason kung bakit isa lang yung binook natin papunta, dahil nag-iintay tayo ng confirmation ng work natin pauwi ng Pilipinas. So, hindi siya natuloy, and okay lang din sa akin na hindi natuloy, kaya nakapunta tayo dito ng Kyrgyzstan. If ever kung tatanungin nyo ako, kapag pupunta kayo dito sa Central Asia, hindi po advisable, to be honest, yung ginawa ko, na Kazakhstan, tapos ng Tajikistan, tapos ng Uzbekistan. Ang maganda pong magkasunod is Kazakhstan, tapos Kyrgyzstan, okay? So, namili lang kasi ako ng 3 countries nung una, and gusto ko talaga puntahan kasi Dushanbe. So, yun yung pinili kong isa. Tapos, sa ano naman, Uzbekistan naman, gusto kong puntahan yung Tashkent, Samarkand, and Bukhara. Okay? At least, andito na tayo. Yun, gusto ko lang i-share kasi may nag-comment doon sa first vlog natin. Lalagay ko dito yung comment niya. Lalagay ko comment dyan na parang inaano niya yung pag-book natin ng return, but daw hindi pa tayo nag-book. So, yun po yung reason. And ako po kasi, lahat ng mga kinikilos natin, sabi ko sa inyo, nakaplano, nakabook yan ahead of time. Tapos mayroon tayong timeline na sinusunod. So, kung sakaling parang tingin nyo, ay, mas mapapamahal tong ganito, may reason behind that, hindi dahil gusto ko lang ngayon. Siyempre gusto kong makatipid. Okay guys, ayun na yung Navat. Makakakain na naman tayo ng plov. Merong other food na options. Pwede naman natin kainin. Tignan na lang natin yung menu. Medyo nag-moist, medyo malabo yung camera. Hindi ko alam kung bakit, dahil ba malamig. Oh, nalalabuan ko siya. Dulas naman dito. Ang dulas naman. Ang ganda ng interior, no? Sana may available na good for one, guys. Isang balita ko dito, guys. Ang unang painom nila dito parang horse milk. Let's see. Welcome to Navat. Ayan. Ganda ng interior. Hello. Ganda ng interior, guys. It's giving. Ito guys, na sinasabi ko sa inyo, di ba meron ng horse milk? Ayan, isang shot glass ang ibibigay. So first time natin itong matitikman. Ano kaya to? Nasa kaya itong ano? Oat milk? Wow, oat milk. Okay guys, so ito yung menu nila. Tignan nyo. Meron dito mga homemade baking. Ayan, mga tinapay. So ito yung parang pinaka-famous nilang flatbread. 65 som. And ayan siya. Alat samsa. 120 som. Ayan. Though ayoko yan guys. Uy, may pizza sila. O, yung pizza nila 620 som. And ayan, meron silang pasupa porridge. Ay, wow, lugaw. 185 som. Sweet cheese, 265 som. Scrambled eggs, oh. Actually, parang plano ko nga to eh. Tapos may salad, oh. 185 lang. Ay, hindi siya scrambled. Fried egg siya. Ito yung scrambled. Ito siya pala. Okay. Tapos, ayan. Meron yung favorite appetizer nakalagay. Tender eggplant roll. So, parang lumpiang eggplant. 475. Ito, parang platter siya, guys, no? Oo, platter nga. 1,300. Ethnic assortment. Cold cuts of meat. Delicacies. Boiled horse. Ay, shit horse. Kazi. Kazi ba yun? Kazi. Ewan ko kung nabasa dyan. Tapos beef tongue, chicken breast, and smoked tail fat. Tapos ito yung pinaka-salad nila. Tuna salad nila, 495. Ayan, women's happiness salad, 535. Ayan po. Pause nyo na lang.
So, order tayo ng pilaf. Ayan. Ito pa. Pause na lang, guys. Ito pa, oh. Ito, nakakain na tayo nito. 315 som. Grabe, litong-lito na ako sa mga pera, guys. Kahit puro som-som lang yan. Tapos ito yung soup nila na sikat. Lamb ribs, potatoes, and carrots. 285. Daw, wag muna tayo magganyan. Daming soup, oh. Kazakh meat. 245. Plov tayo. Plov. Baka sabihin nyo, puro ako plov. Eh, plov talaga gusto ko, guys. Tsaka kasi rice siya, eh. So, ang presyo ng plov, pilaf, ito, pilaf siya, 305. Sa small lang tayo. Convert ko muna kung magkano 305. Baka mamaya ang mahal-mahal nito. 305. 203 pesos lang. Okay, sige, order tayo. Okay, sige. So, tikman na po natin itong horse milk. Ay, ang asim. Hindi ko type. Nakangiti lang ako, guys, pero hindi ko siya type. Kasi nakatingin sila sa akin sa likod. Guys, yung lasa niya, ano, maasim-asim. Na hindi masarap. Pero nakangiti lang ako, okay? Pero hindi po masarap. Kung What I want? No gas. Yeah. Thank you. Yun, tinanong lang kung sparkling daw ang gusto ko o hindi. Dito kasi no gas with gas. Yun ang ibig sabihin. Balik tayo dito. Para nasa dila ko pa, guys, yung lasa niya. Para siyang para ang asim. So, meron silang nire-recommend sa atin. Ang nire-recommend nila is laman ng kabayo. Pero sinabi ko sa kanila na ayoko ng I mean, sinabi ko mas okay sa akin, guys, yung baka at saka lamb. So, pinili ko baka na lang. Tatatak sa dila ko to ng buong trip. Ito pala lasa ng horse milk. Guys, parang ako nasusuka. Hindi ko tayo. Ang rating ko sa kanya ito. Out of 10. Yun lang. Yung ba, share ko lang sa inyo. Di ba meron ganito? Hindi po ito balanggot, ha? Pero kapag ako kunyari may tea, ilalagay yung tea na ganyan para hindi lumamig agad. Guys, hindi mawala sa lasa ng dila ko yung horse milk. Iba talaga yung lasa. Hindi ko talaga type. Parang kailangan ko mag-toothbrush, ganong level. Ito guys, in-order natin una, eggplant na nakarolyo. And also, hindi available yung pilaf nila or plov. So, binigyan tayo ng second option, which is, meat siya, beef siya, tulad ng pinasakita ko sa inyo kanina. Pero ilalagay ko na lang sa screen yung name mamaya. And, guys, alam niyo, hindi talaga mawala sa dila ko yung lasa ng horse milk. Hindi ko talaga type. So, kumain na tayo. Ito po yung itsura. Ay, mukhang masarap. Ang sarap niya. Eggplant na may kamatis na may mayonnaise sa loob. Worth it. Recommend ko to, guys. Orderin nyo to. Na may cheese. Guys, isa nating order. May sabaw pala siya. Saka may parang pasta and meat. Sulit. Okay, so tikman na natin. The soup. Walang lasa yung soup. Pero malambot yung meat. Walang lasa, guys, yung soup. Pero masarap yung meat. And yung parang pasta na flat. Parang ang liit lang niya pala. Kala ko malaki. Okay guys, so pabalik na ngayon tayo sa ating hotel at ang total bill po natin dun is 1,113 som. And masarap siya. Masarap dun sa nabat. Yun nga lang, hindi tayo nakapag-flow. Pero yung mga ibang food naman na nakakain natin, at least nakakain tayo ng local food. Yung kinain ko na parang may soup, national dish nila yun, so I respect that. But parang 7 out of 10 sa akin. Kasi wala siyang lasa, guys. Walang lasa. Tapos yung eggplant na may kamatis na may cheese, yun po, parang 9 out of 10 naman sa akin. So okay siya. Look at the streets! Here sa Kyrgyzstan. Dito kahit hindi nag-snowfall, parang ito yung pinakamalamig sa mga na-experience natin. Like -6 dito sa Central Asia. May mas mababa pang negative na na-experience natin. Parang ito eh.